Hello mga kapatid, ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa mga comment o yung mga katanungan nila. Direkta nating sasagutin to mga kapatid. Itong mga katanungan nila dito sa aking YouTube channel. Maraming katanungan dito mga kapatid. Mahalagang malaman natin to mga kapatid para matuto tayo. Kasi yung mga nagtatanong dito ay gusto nilang matuto. Ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano ko ito sasagutin. Babasahin natin itong unang tanong nila mga kapatid. Ito ay rain or shine elastomeric faint. Nakita nyo yung mga kapatid. Rain or shine elastomeric faint. Ang tanong nila, pwede po ba yan pang finish sa interior? Ibig sabihin sa loob ng bahay nyo, pwede po ba raw pang finish sa interior? Ang sagot ko dyan mga kapatid ay pwede. Kasi kung pwede sa exterior, sa labas, lalong pwede na sa interior. Ang elastomeric paint rain or shine ay napakatibay mga kapatid. Subok ko na ito. Kaya itong rain or shine ay isa sa mga ina-upload ko sa aking YouTube channel. Sa aking mga karanasan, ito ang ina-upload ko. Pag nasubukan ko na, pwede kong i-share. Ang rain or shine elastomeric paint ay pwedeng pampinis sa wall. Halimbawa, na preparasyon nyo na liha number 80, number 100. Ang primer nyo dito ay itong pintura na din na itong elastomeric paint. Ito ang first coating nyo. Tapos pag may mga imperfection o kaya yung may mga hairline crack, pwede nyo siyang masilyahan ng water base na masilya, pwedeng solvent base, pwedeng patching compound na may halong flat latex, at may sarili din silang mga masilya. Pag na-primeran na ng elastomeric paint at namasilyahan nyo na, halimbawa Boss Newell pati ang minasilya nyo, pwede nyo siyang lihain ng number 100. Pag skim coat, pag namasilyahan nyo, ito na ang pang top coat nyo, 3 to 4 coating. Ang kagandahan lang sa rain or shine mga kapatid, may mga ready mix na silang mga pintura, mga kulay sa hardware. Halimbawa, payo ko lang, pag interior sa loob, kailangan mga light colors ang bilhin yung kulay. Hindi ka kasi malilito pag elastomeric paint. Pag pumunta ka sa paint center, piliin mo na yung gusto mong kulay, simula primer, pagka masilya ang primer mo ulit, ito na rin kasi self priming. Pang final mo, pang top coat mo, itong rain or shine na din hanggang ma-final. Ngayon pag gusto mo pang lalong kumintab at hindi kapitin ng dumi, pero itong rain or shine hindi siya kapitin ng dumi sa experience, sa karanasan ko. Pero yung ibang elastomeric paint ay kapitin ng dumi. Kagaya ng Titan elastomeric, kapitin po ng dumi yan. Kaya pag gumamit ako ng Titan elastomeric paint, pinapahiran ko yan ng acrylic emulsion o kaya matte shield. Pagka napahiran mo kasi ng acrylic emulsion yung elastomeric paint, dalawang coating, kahit anong dumi ng kamay mo, kahit anong klase na halimbawa langis, grasa, o kaya yung maitim na dumi, mapupunasan mo yan. Yan lang ang payo ko. Ang sunod naman na tanong nila dito ay itong Boss Newell pati. Ang tanong nila dito, pwede po ba elastomeric pang finish sa loob pagkatapos masilya? Ang ginamit dito na masilya mga kapatid, itong nagtatanong dito ay Boss Newell pati. Kung pwede bang ang pampinis ay elastomeric paint. Pwede po.
Kasi ang boss ni Wolpati, pag tubigas po ang boss ni Wolpati, kasi water based po itong masilya na ito. Pagka na masilyahan mo, kasi ang boss ni Wolpati madaling ibatak, madaling lihain, pero makapit, pang smooth finish talaga siya. Sarap finish, pwedeng pwede rin siya kasi lalong makapit, pero pwede siya sa smooth finish. Ngayon, kung pwede bang patungan ng elastomeric paint ang masilyang ito, pwedeng pwede po, kasi pagka nagtanong sila sa akin dito sa comment section na hindi ko ganong naipapaliwanag, ang boss ni Wolpati, kahit patong mo dyan na elastomeric paint direct, pero pagka nag-enamel ka, pwede kang gumamit muna ng epoxy primer para patungan mo ng enamel. Pero pag pinatungan mo ng acrylic paint, halimbawa yung pang sasakyan, kailangan mag-epoxy primer ka muna bago patungan ng acrylic paint. Pwede rin patungan ito ng solvent base. Halimbawa, masilyahan mo siya ng boss ni Wolpati, mag-primer ka muna ng Acrytex primer. Pwede mo rin siyang tapkotan ng Acrytex din, Acrytex gloss, Acrytex semi-gloss. Yun ang mga pang tapkot, pang final. Itong sunod naman na mga tanong nila mga kapatid, sir, tanong lang po, sa una primer na Acrytex, tapos masilya boss ni Pati, tapos primer Acrytex, kahit di na po ba patungan ng flat latex, ok lang? Ok lang po, diretso final coat na elastomeric na, salamat in advance. Sir, tanong lang po, sa una primer na Acrytex, primer daw siya na Acrytex, tapos masilya boss ni Pati. Pangatlo, primer po na Acrytex, kahit di na po ba patungan ng flat latex? Pagka na Acrytex mo na mga kapatid, halimbawa na final mo na yung masilya mo ng boss ni Wolpati, pahiran mo ng solvent base, yun yung tinatanong nila, Acrytex. Kasi pag nag-Acrytex sila, bago sila mag-top coat, yung iba pinapatungan pa ng flat latex. Karamihan yun sa loob ng bahay. Pag na-flat latex mo, kasi mas maganda yung itsura ng pag nag-top coat ka na. Halimbawa, top coat mo ay semi-gloss latex na Boysen o kaya gloss latex na Boysen. Pagka Acrytex primer lang kasi, iba yung itsura niya. Pero pagka na-Acrytex primer mo tapos nag-flat latex ka, pagkatapos mag-top coat ka ng semi-gloss o gloss latex, iba yung itsura ng wall mo pagka na-flat latex mo siya. Pero pwede mo rin siyang i-top coat kahit naka-primer lang ng Acrytex, tapos direkta ka na ng gloss latex, elastomeric paint, kahit anong top coat na dyan pwede mga kapatid. Isa pa sa mga tanong nila, boss, pwede po ba yan sa Hardeflex o kaya facing board? Ang tinatanong nila dito mga kapatid, yung tungkol sa boss ni Wolpati. Sa mga ibang vlog, pag nanood ka sa YouTube, kasi may mga masilya na pang Hardeflex. Pero itong boss ni Wolpati, itong gustong gusto niya sa Hardeflex, kapit na kapit siya kahit hindi ka na mag-primer. Ito yung tanong nila kung pwede ba sa Hardeflex. Pwedeng pwede po mga kapatid, kahit i-directa mong imasilya, pero pagka yung wool mo o kaya yung kisame mo ay pako ang ginamit, o kaya yung thick screw, black screw, kahit na rivet, kailangan ng pangmasilya mo dyan ay Acrytex cast o kaya body filler. Pero pag gusto mong wag kang gumamit ng ibang masilya, pag ayaw mong gumamit ng ibang masilya, boss ni Wolpati lang lahat,
kahit sa ulo ng black screw o kaya pako, ispatan mo lang ng epoxy primer o kaya sanding sealer. Pwede yan. Kasi pagka naispatan mo ng epoxy primer, kahit palipasin mo ng 8 oras o kaya kinabukasan ka na magmasilya sa mga ulo ng pako, kasi pagka inispatan mo na epoxy primer yung mga ulo ng pako tapos minasilyan mo kagad ng Boss ni Wolpate, baka malalaglag lang baka malaglag lang yung masilya mo, kasi kailangan patuyuin mabuti yung epoxy primer. Pag ganun kaliliit lang, pwede mo ring ispatan ng Acrytex primer 2 coating. Pag Acrytex primer kasi pwede mo nang masilyan ng Boss ni Wolpate pag may 3 oras na. Tuyong-tuyo na yun. Madali matuyo ang Acrytex primer. Isa pa sa mga tanong nila mga kapatid, ito yung tanong nila, idol, ang Wolpate ba pwedeng patungan ng Acrytex primer? Pwede po, kahit water base yan, pwede po siyang patungan ng Acrytex primer. Pag halimbawa yung wool mo na masilyan mo na ng Boss ni Wolpate, yung Acrytex primer mo, tapos magtop coat ka ng elastomeric paint, semi-gloss latex, gloss latex, pwede po siya. Isa pa sa mga tanong nila, boss, pwede bang ipatong yung pwede ba ipatong yan sa napahiran na Boysen Acrytex top coat semi-gloss Boss ni Wolpate? Pwede mga kapatid. Pagka napahiran na kasi, halimbawa yung tanong nila, dati nang may pintura, ang pintura niya ay Acrytex top coat semi-gloss, ngayon gusto niyang patungan ng Boss ni Wolpate. Ang style lang, ang technique lang dyan mga kapatid, ilihain mo ng number 80 yung dating pintura na top coat gloss, number 80, para magasgas yung may pagkakapitan yung Boss ni Wolpate. Pag nagasgas mo yan, pwede mo nang masilyahan ng Boss ni Wolpate. Boss, bakit paggamit ko yan sa cabinet? Ibig sabihin ginamit niya daw yung Boss ni Wolpate sa cabinet. Parang ayaw tumalab yung enamel sa kanya. Salamat. Alam nyo mga kapatid, pagka kasi itong Boss ni Wolpate, pwede rin kasi ito sa cabinet. Pag binatakan mo ng Boss ni Wolpate yung cabinet mo, halimbawa yung mga pintuan ng cabinet mo, plywood, ang isa sa mga ginagawa ko dyan ay na-Acrytex primer ko muna, tapos mag Boss ni Wolpate ako. Tapos pag napinis ko na ng Boss ni Wolpate, siyempre liha, ang liha mo lang dyan pwedeng 100, pwedeng 120, 150. Ngayon pag naliha mo, huwag mong i-direct yung enamel, yung QDE. Pag i-direkta mo kasi yan sa pinahiran mo ng Boss ni Wolpate, sisip-sipin niya lang yun. Kailangan ang gamitin mo dyan, mag flat wall enamel ka. Ang flat wall enamel ay yun ang parang pang primer mo sa Boss ni Wolpate pag cabinet. Tapos ang pang final mo ay QDE. Yun ay pwede mong gamitan ng roller, mga baby roller. Yun lang, kasi pagka dinirekta mo talaga yung quick drying enamel para sa cabinet mo, parang wala lang, sisip-sipin niya lang yung mga kapatid. Kaya mas maganda kung gamitan nyo ng flat wall enamel. Ito pa sa mga tanong nila mga kapatid, sir, pwede po bang ipatong sa epoxy nansag ang Boss ni Wolpate? Ito kasi nansag mga kapatid, karamihan sa mga gap ng kisame, may mga, yung mga salubungan. Ang ginagawa dyan, nilalagyan ng nansag yung mga salubungan, ibibikat mo na yun. Tapos ididikit yung fiber mesh sa kanila, batakan ulit ng nansag, ganun. Ngayon siyempre hindi pulido yun pagkalagay nun.
lilihain ulit yun, tapos siyempre papatagin. Bosni wool pati ng pampatag doon. Kahit na hindi ka na gumamit ng pang primer sa nansag, ang Bosni wool pati makapit pa rin yan. Pagka naliha mo yung nansag, may kakapitan na yung ano doon, yung Bosni wool pati. Pwede mong idirektang batakan ng Bosni wool pati. Pwede ka ring mag-Acrytex primer muna bago mo batakan ng Bosni. Kasi pag binatakan mo ng Bosni wool pati yan, mape-perfect yung ano, yung kasi pag nansag kasi may mga nakikita ka pa ring imperfection. May mga alon-alon na lubog-lubog. Pero pag binatakan mo ng Bosni wool pati yan ng isang mano kaya dalawang mano, mapapatag na talaga yan. Dito naman tayo mga kapatid sa Acrytex CAS. Puro masilyang pag-aaralan natin mga kapatid. Boss, ang Acrytex CAS pwede ba yan sa meron ng skim coat? Pwede naman pag dati nang may skim coat. Ang Acrytex CAS, kailangan primer mo muna ng Acrytex primer bago ka magmatak ng Acrytex CAS para kapit na kapit.